Kasi Actually, nakapano si Leviste eh. Marami pang energy to eh. So sana gawin niya. Gawin niya, pero tigilan niya na itong mga media-media ganyan na tingnan nyo nga. Bex, kasi you don't need this. PR niya. What you only need is, okay, let's file a case. Ano man gusto mo? Do you want people to rally behind you over this? You don't need it. You're a congressman. File a case, get it, and get it over with. Because you're just wasting everybody's time. Hindi naman alam mo yun, may corruption. Ang kailangan namin is kailangan may makulong. Hindi na namin kailangan itong, kita nyo. Bakla nakikita ito ng maraming tao araw-araw. Kailangan may mamilipit. Kailangan may, Diyos ko naman, ano to? Edi chikahan portion na naman. Mahilig kasi, yan ang mahilig ang mga K. Mahilig sila sa mga chikahan portion. Ayaw namin ng chikahan portion. Kailangan may masapak, may maduguan, may ganyan. Wala kami pakialam dahil hindi na to biro. 1 trillion ang pinag-uusapan dito. Buhay ang pinag-uusapan dito. Hindi ba? I think you should agree with me, kakampings, no? Tigilan na natin yung chikahan portion. Kailangan may ma-French. Kailangan may Marie Antoinette. Yun ang dapat mangyari. Ito ginagawa naman ni Congressman Leviste. Alam na ng mga tao yan na substandard. Alam na. Parang, this is not news. Ang news na kailangan ng mga tao ay, Congressman Leviste, sinapak ang ganito, pinapulis. Nag-bribe pala sa iyo ba't di ka tumawag ng pulis? You can actually arrest the one who bribed you right there and then. Citizen arrest. Why didn't you do it? Sana maglabas si DPWH. Naglabas na ba ng listahan si BBM kung ano yung mga projects na katatapos na dapat imbestigahan? Wala siya mga in-identify. Ano yun, nga lang. Parang si Lacson, may sinasabing corruption pero ayaw niya pangalanan. Ayun nga. Lahat nagsisisigaw ng corruption pero walang gustong mag-identify. Ganon. Well, to be fair, meron nang nabisto ngayon, yung CWS party list, yung Garjola, nireport ng politiko, CWS party list, at saka yun yung si Arnan Panaligan. Ganon. Congressman ng 1st District ng Oriental Mindoro. So, meron ng dalawa na na-identify na it looks like itong mga to, sila yung nag-push ng mga projects na yon. So ngayon, kung ako si BBM at seryoso talaga ako dito sa kaputahang to, itong si Garjola at saka itong si Panaligan, check mo na yung wealth ng mga yan. Diba? I-check nyo na yung mga wealth ng mga yan. Otherwise, lahat ng to, bunganga lang to. Pagpapapogi lang nila to. Kung walang mangyayari. At mukhang walang mangyayari kasi ngayon pa lang nagbubunga nga kayo pero wala kayong listahan. Hindi nyo nililinaw sa publiko kung ano yung proseso, kung paano na-identify yung project, kung paano nababudgetan, kung paano na-release yung pondo, kung paano na-award sa kung sino contractor. Wala. True, ayun. So lahat grandstanding lang na may korupsyon, may palpak, pero wala namang uma-action. Walang ano. Teka lang ha. Ayun. Meeting sa bungero nga, nakalimutan eh. True. Bakit walang gusto mag-identify? Takot ata madawit sa raming congressman. Sa HOR, wala talaga. Ayun nga Kaya parang, paiikutin tayo nitong mga to Kasi, hanggat walang umaame na merong palpak sa itong flood control project, buong system ang natulog. So, ibig sabihin, mula barangay captain, hanggang presidente, hanggang congressman, hanggang senator, natulog kayo sa trabaho ninyo. Kaya nagkaroon ng ghost project. Hanggat walang aamin na meron kayong kasalanan. Hanggat walang aamin na meron kayong kasalanan, walang good governance. Kaya yung yung mayor for good governance, yung vice mayor for good governance, ganyan. Magkakaroon lang tayo ng good governance kung merong aamin sa inyo na nagkulang kayo. Ganyan. Sabihin niyo, ano yung totoong sistema at saka ano yung ideal na sistema. 'Di ba? Teka lang, balikan natin tong interview ni Lian Leviste kasi gustong makita ninyo kung gaano siya alam mo yan, yung parang he is there to say something, ganon. Play ko lang ha, Mami Laika. Baka pati yung mga hindi natin pa nasukat ay kulang din. At baka sa 338 million o mahigit pa na ginastos ng DPWH para sa Binambang Riverside Project, baka malaki po ng porsyento ng proyektong ito ay hindi nagamit ng maayos dahil hindi natin nakuha what we paid for. Kung nakikita natin may nakasabit ngayon at nabunot na sheet pile, ano ba yung initial na mga sukat na nakuha nyo at ano yung nakalagay dapat?
Ay, sabi ni ang tawag dito, may nagsabi dito, gusto ko raw mag-name si Magalong tapos magtatago sa parliamentary immunity ang mga congressman. Okay lang daw ba ako? Well, yun nga kaya maghamunan tayo dito. Walang immunity. Lahat sila magsabi. 'Di ba? Lahat sila magsabi harapan. 'Di ba? By the way, yung parliamentary immunity, that is only acceptable kung yung ginawa nilang krimen, ang parusang kaakibat nun is not more than 6 years. Kapag ang parusang katapat ng ginawa mo is more than 6 years, hindi ka immune. Wala kang parliamentary immunity. We are talking about plunder level to more than 50 million pesos yung mga pinag-uusapan natin dito. Plunder levels to. So, I don't think they're going to be immune. Ganon. And even if they are immune, yun dapat yung challenge ni Magalong. Yeah, I'm going to name names. But if I'm going to name names, hindi po pwedeng gamitin yung immunity ninyo. Diba? So, ayun, I am one with EVM. Yes, okay lang ako. Ayun. Makakasuhan siya ng libel. Sabi ni I am with EVM. Bakit siya makakasuhan? Hindi siya makakasuhan ng libel kung totoo yan. Kung meron siyang proof. Ayun. At saka yung parliamentary immunity nila, it will only apply kapag yung crime na ini-impute sa kanila is, tawag dito, not less than 6 years. Pag more than 6 years yung karampatang parusa sa kanila, wala silang immunity. Hindi absolute ang parliamentary immunity. Ayan. So, tigil-tigilan niyo ako. Ayan. At dyan sa drawing na dapat nasukat. Ayon po sa as-built drawing na ibinigay sa atin ng DPWH na ang kanilang representative ay nandito din po kanina, dapat 15 meters. 15 meters. Ito pong nakikita natin. Sheet pile. At ang unang sinukat ay 3.96, ang pangalawa ay 5.5, ang pangatlo po ay susukatin po ngayon. At makikita po ng ating media, maganda po ang inyong timing. Ngayon lang po natin ito ginagawa, hindi natin po alam ano yung lalabas na sukat. Pero anong implikasyon po nito na ganun lang yung nakabaon? Nasa 3 meters? Syempre po, kung sabihin po natin, sabihin mo na kalahati ng ginastos sa proyektong ito na 338 M o mahigit ay sa sheet pile. At sabihin po natin, 1/3 lang pala ang alam mo kung i-PR to ng bonggang-bongga ni Lian, sana itodo niya ng bongga. Dapat kasuhan rin niya kung sino may mga kasalanan dito mga contractors. Itodo niya na to. Total lahat naman nagpapapogi This is an opportunity para pumogi si Lian, si Leandro Leviste. Itodo niya na. Na parang may pa-inspection pa siya, tiningnan niya, na substandard yung mga meron na siyang evidence, o ituloy na niya. Para tumodo yung, para hindi masayang yung PR stunt, alam mo yon. Of course, it is a PR stunt, but at the same time, kung meron namang mahihita yung mga Pilipino dyan, well, let's take it, di ba? Walang problema. Di kung may pakinabang yung mga Pilipino dyan at na-demanda yung contractor nito na hindi nag-deliver ng maayos dun sa project, edi, good job. Diyan, di ba? Kasuhan niya yung contractor sa kayo nag-accept, yung city engineer na nag-accept, kung yun man yung nag-bribe sa kanya, kasuhan niya na bakit mo in-accept yan ng mali yung standard. Correct. Hindi pwedeng sabihin na kasi mahirap in-accept namin kasi mahirap i-audit kung tama ba kasi nakabaon na. Hindi po ganoon. Pwedeng i-audit bago i-kabit na tama yung sukat. At alam ng mga engineer yun, tumigil sila. So pwede mong kasuhan. Oo, totoo. Kasi matapos si Leviste marami pang energy to So sana gawin niya. Pero tigilan niya na tong mga media-media ganyan na tingnan nyo nga. Bex! Kasi PR you don't need this. PR nga. What you only need is, okay, let's file a case. Ano bang gusto mo? Do you want people to rally behind you over this? You don't need it. You're a congressman. File a case, get it, and get it over with. Because you're just wasting everybody's time. Hindi naman alam mo yun, may corruption. Ang kailangan namin is kailangan may makulong. Hindi na namin kailangan itong, kita nyo. Bakla nakikita to ng maraming tao araw-araw. Milking to every drop nitong issue na ito. Para, at yun nga ang talagang gusto nila, for the people to rally behind him. Diba, may statement pa si Ping Lacson, meron pang wall-to-wall coverage ng hindi niya pagtanggap sa bribe, di ba? Ano talaga? PR PR nga. Pero anyway, ayan, tuloy natin ha. Teka lang, ng files na actually na inilagay. Yung... Yes, Mami Laika, sorry. Magaling ko lang kaya sa kasas nagkalat na ngayon sa mainstream media yung parang write-up na kung gaano kagaling tong si Leviste na bago pa lang pero nagpaparamdam na kinakalat niya ng mga kakamping sa kanilang mga dilawan. Bentang-benta na. Kaya ito is talagang PR. PR siya talaga. PR talaga to. Ayan. 150 million pesos worth of sheet piles ay 50 million pesos worth lang pala
ang inilagay. At kaya sinasabi nga ng ating Pangulo na malaki ang posibilidad ng korupsyon sa mga flood control projects dahil sa 150 na yan, 50 lang ang nakuha natin. Yung 100M na bakal na binili ng DPWH ay wala pala. Yun, okay. Sir, may mga contractors. Nasa sumbong sa Pangulo website po yan. At pinapasalamat po natin si PBBM dahil una, maganda po ang kanyang mensahe sa kanyang zona. At pangalawa, napaka-helpful ng kanyang website. At nandoon po ang mga pangalan ng mga contractors, yung completion date, yung cost at yung location ng lahat ng mga projects na ito. Sir, may na-arrest. Yes, sige. May na-arrest po noong August 22, sir. Pwede niyo ako ikwentuhan ano lang po nangyari doon? Ano po yung natanggap ninyong info? Sir, sa kanyang project sir. Sa Facebook page natin po, may statement tayo at bukas pwede po tayong magbigay ng karagdagang statement tungkol dyan. Pero kaya po tayo pumunta dito ngayon dahil bago pa ang paglabas nitong balita, nakaschedule naman na po ang pagbunot ng ating rented backhoe ng mga cheat files at ngayon ongoing ang pagsukat ng aming team. Yung pangatlong sample natin ay 4.03 meters. Opo. Kaya masasabi po natin more than 2/3 ng haba ng mga sheet files na binabunot po natin ngayon sa Diba? Parang stage na stage. Ewan ko. So, ibig sabihin, kumbaga parang inaano nila na nag-schedule kasi sila ng inspection. So, basically, he is being bribed because he scheduled an inspection dyan sa Binembang River. Sa Binambang River. Ayun. Ganun yung gusto nilang palabasin eh. Ganun yung gusto nilang palabasin. Pero, hindi lang naman kasi siya yung only body na pwedeng mag-investigate nito eh. Binambang River ay nawawala. Ayun. Pero sir, may lang yata talagang nag-bribe sa inyo, sir? May nag-bribe sa inyo na itigil na daw itong ginagawa ng investigasyon? Pwede ko pong talakayin ito bukas po pag magpapile po tayo ng kaso sa Aaten po kayo doon. Provincial Prosecutor's Office. Yes po, aaten po ako. Pero ano yung sinasabing 360 million ni Senator Lacson? Yung ba yung halaga ng kabuuang suhod? Pwede ko pong talakayin ito bukas. Sir, baka lang pwede nyo naman po, since nandito na rin tayo, and ano lang yung aabangan namin? Anong ihahain nyo pong reklamo? Ano po ba? Ano pong pinanggagalingan po nung ihahain yung reklamo bukas? Actually, I would like to take this opportunity to set in perspective what is the issue. It is not a single incident of attempted Bribery. It is not a single incident last Friday. That is the issue here. So, hindi lang isang beses, sir. The real issue here is the substandard projects of DPWH, which we have been investigating for the past weeks or months in fact. Tingnan mo, Mami Laika ha, bakit hindi rin niya, sabi niya, the real issue here is the substandard kinembular. No. Ang isa sa mga issue dito, kung ikaw, binribe ka, malamang yung iba, binribe din. Diba? Why can you not talk about it? Actually, meron siya ditong dead air na sobrang haba. Nagtingin na talaga kami ng jowa ko na parang, nangyari, ba't di niya masagot? Ganun. Wait lang kayo. There's some signage there. We actually personally funded the repair of the bridge portion of this Binambang River project last year pa. This is not about the amounts that have been mentioned in the media about the incident last week. It is about whether the public is getting its money's worth on the supposedly over 1 trillion pesos that has been spent on flood control projects. And there have already been many hearings about this. But I think there's been a lack of solutions. Yes. And that's something that I would also like to isip mo bring more muna. light tomorrow. But one is that we should have a comprehensive. Yes, me. Sabi niya hindi to about dun sa amount ng perang binibe sa kanya, pero this is more about dun sa yung project na hindi na ibibigay yung tamang solution or tamang amount dun sa binayarang project. Hoy, mas importante yung corruption, yung bribery. Kasi kung walang bribery, dapat walang mangyayaring ganyan. Exactly. Kaya nga parang ang nangyayari, nilalayo niya yung mga kapwa niya kongresista na possibly binribe din. 'Di ba? So ngayon parang ikaw binribe ka, tinanggihan mo. But we are not talking about kung ikaw binribe, malamang sa malamang yung iba binribe din. And we're not talking about it. 'Di ba? He is not talking about it. He is not dapat nga ang tanong dito ng media na, sir, kung kayo binribe, masasabi nyo ba na same offer nangyari din doon sa iba? And kanina parang papasagot na siya na this is not the only incident. Pagkatapos nag-veer away siya agad dun sa topic na no, hindi yung bribery ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin dito, yung substandard na project. Diba? Iniwas niya na eh. Kasi alam naman natin yung substandard na project yan. Alam na natin, sige, napapatunayan mo na. Pero ang usapan dito, yung corruption, yung bribery. Mas yun ang dapat pag-usapan. Kasi hindi kung walang substandard, kung walang ganyang corruption at walang bribery na nangyayari. So dapat yun yung focus mo. Ayun. Anyway, sige. Alam mo,
ang inaano nila dyan, ito na naman tong, mga kakampings mahilig dyan. Mga bata pa kasi, karamihan. Yung mga oldie but goodies naman ng mga kakampings, yung mga yellow, di ba? Yung mga yellow, mga oldies but goodies, nakakampings. Gustong-gusto nila yan. Yung ganyang PR, kasi dyan sila lumaki. Di ba? Mami Laika, matatanda na tayo. Alam natin ganyan. Gusto nila, ay, kailangan may pakitang ginagawa, ganyan, etcema. Tapos nakakalimutan na nila yan. Sasabihin nila, kita mo, may ginawa siya. Sinabi niya, may ganito. Bakla sinabi niya. Wala kami pakialam sa sinabi. Gusto namin may mapugutan ng nota. May malaki na babit. Ganon. Kaya gusto namin sa Duterte, kailangan may makita kaming dugo. Kailangan. Hindi ka pwede magkaroon ng war on corruption na walang duguan. Dapat may duguan. Kailangan may mamilipit. Kailangan may, Diyos ko naman, ano to? Edi chikahan portion na naman. Mahilig kasi, yan ang mahilig ang mga K. Mahilig sila sa mga chikahan portion. Kaya namin ng chikahan portion. Kailangan may masapak, may maduguan, may ganyan. Wala kami pakialam dahil hindi na to biro. 1 trillion ang pinag-uusapan dito. Buhay ang pinag-uusapan dito. Hindi ba? I think you should agree with me, kakampings, no? Tigilan na natin yung chikahan portion. Kailangan may ma-French. Kailangan may Marie Antoinette. Yun ang dapat mangyari. Ito ginagawa naman ni Congressman Laviste. Alam na ng mga tao yan na substandard. Alam na. Parang, this is not news. Ang news na kailangan ng mga tao ay, Congressman Laviste, sinapak ang ganito, pinapulis. Nag-bribe pala sa iyo ba't di ka tumawag ng pulis? You can actually arrest the one who bribed you right there and there. Citizen arrest. Why didn't you do it? Kasi nga, merong Anong sa mga campings you can, citizen arrest. You can, di ba? Joey, define citizen arrest. Citizen arrest is the arrest undertaken by the citizen when a crime is done in flagrante delicto. What is in flagrante delicto? when the perpetrator is caught red-handed. Ayan. Caught in act. Hindi, saan ko ba binit? Sa office mo? Hindi mo na binalabas. Tinawag mo na yung Sergeant of Arms. Correct. Oo. Yeah, yung Sergeant of Arms in Congress. Diba? Correct. Bakit mo pinalabas? Bakit mo pinaalis? Right there and there, pinakulong mo. Pwede yun. Diba? Kaya, Diyos ko Lord, sabihin ko sa inyo, walang baklangan. Bakla tayo Bakla ang portion to Ito kasi yung, a lot of people do not understand why we love and respect PRRD. Kasi si PRRD, di kami binabakla. Kapag ka merong gustong katayin, kakatayin niya. Ganon. So hindi kami binabakla ni PRRD. Kasi nga, bakla na nga kami. Dapat hindi na binabakla pa. Diba? Ganun lang kasimple. So ngayon, yung mga ganitong pa-etos-etos na, sige, ano ang tawag dito? Binribe ako, tinanggihan ko, ganyan. Mas marami kasi yung pogi points kaysa sa totoong benepisyo Correct. Mas marami yung mas marami yung PR points kaysa dun sa totoong gusto nyong gawin. And the problem is, kapag ang PR nyo, hindi ako nagagalit dun sa PR per se. Okay? Right amount of PR is okay. Pero pagka yung PR ninyo, mas malaki pa kaysa dun sa talagang gusto nyong gawin at gusto nyong maging benepisyo ng tao, dun tayo may problema. Kasi ibig sabihin, panay pogi kayo. Panay pogi, walang resulta. 'Di ba? Dapat, mas malaki parati yung resulta kaysa yung papogi ninyo. Kasi at the end of the day, yun ang PR na talagang effective kasi yun yung mga istoryang hindi makakalimutan ng masang Pilipino. Kaya nga hindi namin makalimutan si PRRD. Oo, hindi mo makakalimutan at mararamdaman mo kasi. Ito, pag itong puro bunganga lang, ang pumupogi, ikaw lang yung pumupogi, pero kami, wala kaming pakinabang. Nakinig lang kami sa iyo para pumugi ka. Oo. 'Di ba? Ayun. So anyway, eto na yung part na yung nag-aano na si Lian, yung ang dami niya na ditong dead air. Yung parang I don't think he was able to anticipate yung ibang mga I do not know, baka nag-off script na or something. Baka kasi nung pinapunta siya dito, sinabi sa kanya, "No, you just talk about the substandard project and nothing else." Ayan. Technical audit of DPWH projects, because if we're only asserting that nandadaya ang mga contractors, kaya wala pa pong mga nasampahan ng kaso. Pero kung i-audit natin ang mga projects which are out there in the open, all across the country and on the Sumbong sa Pangulo website, then we have evidence for much bigger cases to be filed. If I can try to get it then.
the case that should be being discussed is more than just an incident with one official of DPWH. It is why, in this particular project, the public paid for 15 meters and only got 4 meters. Which raises the question, in the 1 trillion pesos of flood control projects that we paid for, how much worth did we actually get? Okay, pero gusto lang kasi sinabi ni Senator Lacson yung 360 million. Merong ganun po bang offer talaga ang district engineer? Bukas natin talakayin yun. Sir, baka naman pwede isa lang. Oo, may security Si threats. Senator Ping na sinabihan daw ni si Senator Loren na dapat kayo sa security nyo, cautious talaga. Basta po. Pero Yun lang, yung confirm nila kung magkano yung offer. basta ako po ay isang representante ng aking distrito at ang dapat nating i-focus, Yes. how we can fix these substandard projects. Number 1, I was Alam presented mo, with the National Expenditure Program. alam mo, ito ang challenge ko kay Lian Leviste. Encourage all congressmen to do their own audit doon sa mga nasasakupan nila na distrito. Present an audit. Pagkatapos, if they would not be able to do that, if they cannot audit on their own, diba? Kasi kung kunwari, itong si Lian Leviste, ganyan, pero kasi si Lian kasi hindi naman siya yung naglabi ng budget, hindi siya part ng 2025 budget So parang siya, hindi siyang mag-audit, oo. Pero yung mga ibang congressman, identify ng mga ibang congressman, ano yung mga flood control projects dun sa mga areas ninyo. Diba? And then, from there, ito yung mga make it easier for everyone. Sige, naglabas na yung presidente ng listahan ng mga flood control projects. Okay, there are 6,000 of them. So ngayon, how are you going to make it, how are you going to make it into biteable sizes? Diba? O paliitin ninyo, ganyan, paliitin ninyo. Siguro, kung ako kay Lian kung nakikinig si Lian Leviste ngayon, yun ang ipanawagan mo. Yun. Diba? Ngayon, yung mga flood control projects dyan sa inyo, do not stop on the big ticket project. I-audit nyo lahat ng flood control project na ginawa dyan sa Lipa, Batangas. Diba? Ilan yung mga, teka lang Lipa City. Check natin kung ano yung mga flood control projects dyan. Nagawa niya yan kasi hindi siya yung dating congressman. Pero paano kapag same congressman, yung re-elected? Or kung ang gagawa man yan yung mayor, paano kung kadikit naman ng congressman? Alam mo yung parang nangyari kay Lacuna sa kay Joel Chua? Oo. Yun yung mahirap yung magtatakipan lang. Pero dapat talaga may mag-audit lahat ng nilista ni BBM na proyekto. Katulad ng audit na ginawa niya. In fairness sa kanya, kung talagang in-audit niya yan, yung ganyang ginawa niya, parang ganyan. True, teka. Batangas. Eric Buhain, yung dating congressman Eric Buhain. Oo, yun yung pinalitan ni Mm. Batangas 3rd District. Okay. Lipa. Ay, sorry. Lipa. $7,298,231,902 pesos and 52 centavos ang lahat ng project na nasa Lipa City. Ang completed ay 2,901,539,630. 152 projects. Yung ongoing, yun ang sobrang laki, nasa 4.3 billion. 114 na project. So, maraming project si Eric Buhain. Maraming. Kasi usually, okay, ang total kasi, 266 yung project dito sa Lipa City. 2022, 2023, 2024, 2025. Yung completed 152. Yung ongoing 114. Tapos yung value ng 114 na yon, 4.3 billion. Mas malaki kaysa dun sa previously completed. So, ayan, marami talaga siyang pwedeng i-check. Ayan. Naglabas na ng blur list ribbon. May nagpipiyang sa akin yung tapos paulit-ulit dito sa comment section, sinasabi nila yung nag-bribe sa kanya, nakakulong na. Ano ngayon? Ano yun? Anong mangyayari? Pagka nakulong na yung nag-bribe sa kanya, titigil na tayo? Acceptable na? Okay lang kayo?
Hindi yan ano, hindi yan solusyon doon sa problema natin. Ayan. Nauna ang pabida sa SONA yung flood control project kaysa sa on-site inspection. May masabi lang sana na tapos na, puro substandard at karamihan imaginary pa. Ayun. So anyway, I do not know. Pero kung kunwari, pwedeng hamunin ni Libiste yung ibang mga congressman. Yung ibang mga congressman, mag-investigate kayo. Regardless if they are part of the 19th Congress or not. Investigahan ninyo yung mga flood control projects sa inyo. 'Di ba? Kanya-kanya tayong investigation. If gusto ni Lian Libiste na tumodo-todo yung pogi points niya. Total, sinimulan mo naman eh. 'Di ba? Sinimulan mo naman na. So, otherwise, kapag kunwari, ganito lang yung gagawin mo, tapos hindi mo naman i-whistleblow yung ibang mga kongresista na tumanggap ng bribe, ganyan. Kasi are you saying na ikaw kaya mong mag-imbestiga, yung iba ayaw mag-imbestiga? Why? Did they accept their bribe? Ako kahit wag niya lang i-encourage yung ibang kasamahan niya. Gawin niya lang tutukan niya lang to at dapat may managot dito mula sa contractor hanggang sa mga city engineer hanggang sa mga kung sino-sino pa o kaya yung dating mga involved na politiko dito. Gawin niya lang 'yan. Parang sinampan na yung ibang congressman yan. Kung may mapapakulong siya, no? Kung may mapapakulong to si... Oo. Kung may mapapakulong tong si Lian, sige, let's go. Ganyan. So, we will wait. Nakahanga ako sa kanya, Mi. Kasi kahit wag niya lang i-encourage, basta gawin lang niya, parang sinampan niya na ibang congressman. Kung ako nagawa ko, ba't hindi yung ginagawa? Ibig sabihin may something sa inyo. Diba? Correct. Kahit naamoy natin na malaking part nito, PR, pero kung makakapag-deliver siya, sige, mapapatawad ka namin, Lian Libiste. No? Oo. Pwede. Correct. Oo, pwede. Ayan. Okay, teka. Program for 2026 of the 1st District of Batangas, which had hundreds of millions of new flood control projects proposed. All, if not almost all of them, without feasibility studies, and some of them extensions of these projects which are already damaged. And I would submit that we should not choose between the flood control funding or the funding of other projects. Because if we can establish that in the past years that the country nag-aano na siya dito na parang box do to tell us something that we already know. Ayan. Nag-aano na siya dito, nag-grandstand na siya dito sa for over $1 trillion pesos in flood control projects and didn't get what it paid for. Nag-aano na mi? Naglileni na. Naglileni na siya. Nag-motherhood statement na. Based on technical audits, then we should get the contractors to repair, if not extend and improve upon these flood control projects at no cost to the government. So again, I would just like to put in context, this is more than just about the incident being discussed. This is about how we can get our money's worth on the 1 trillion pesos in flood control projects and whether it is really wise for the government to spend another 250 billion pesos plus for new projects in 2026, when instead, if we just do audits like this, we can ask the contractors of the previous projects to cover the cost of repairing and extending them. Sir, komento. May meron talagang instruction na wag mong i-discuss yung sa bribery issue. Ganun. Kasi mayayari yung ibang mga congressman dyan eh. 'Di ba? And syempre, makakawawa si Lian Libiste kapag nagsalita doon sa bribery issue, ganyan. May instruction talaga sa kanya na do not talk about it. Ang pag-usapan lang natin, yung substandard na project, ganyan. So, pero kasi yung ino-offer niya is yung solution after na. Oo. Post-project na audit. Pero dapat may prevention, and yung prevention niyan is yung dapat niyang pag-usapan, yung bribery na nangyayari. Kasi yun yung prevention eh. Hindi mangyayari yan kung walang bribery. So dapat kasama rin po yun sa i-discuss mo. True. Hindi mo siya po pwedeng hindi na yun important. Kasi parang ganun yung nagiging dating sa kanya eh, no, na hindi na yun hindi yun yung importanteng pag-usapan, ganyan. Kasi parang yung palabasin. Ang importante dito is paano mo i-correct yung maling nagawa. Dapat yung ugat din para wag na uling mauli. Oo. At base nga sa storya ninyo, DPWH yung lumapit sa'yo para mag-bribe. So ibig sabihin, you are going against a whole department of the executive, which is so corrupt. 'Di ba? Base sa kwento ninyo, lumapit siya sa inyo para i-bribe ka, 'di ba? I mean, meron bang na-contest na yung si Kalayo ay hindi DPWH wala naman, 'di ba? Binabalitan na DPWH engineer siya. 'Di ba? So parang you cannot just say na parang no, that's not the hindi yan yung importante. Importante dito substandard, kineme. No. Ang importante dito dapat bigyan niyo kami ng ulo. 'Di ba? Bigyan niyo kami ng ulo dito. So ibig sabihin kapag kunwari yung substandard na project na yan, kinumply na at ginawang hindi na substandard, so ibig sabihin okay na lahat ng pangungurakot na ginawa niyo in the past? Of course not. Tangina, na-rape niyo na kami ng bonggang-bongge. Nakuha niyo na yung virginity namin, nakuha niyo na. 'Di ba? Inano niyo na kami, tinira niyo na kami ng tinira for so many budget cycles. 'Di ba? Hindi po pwedeng hindi nang importante, ang importante ito, ganyan. I can understand politically that Lian Libiste is not going to
to focus on the bribery issue. Kasi sa totoo lang, kung sino man yung nag-devise ng PR story na yan, na binribe siya and whatsoever, ganun, you're really going to make Lian De Viste look good, but you are also attacking the rest of the members of the 20th Congress. Kasi basically, and eto nga no, yung mga media dito, hindi rin sila nagtatanong tungkol dun na parang, tingin mo ba kung ikaw binribe? Tingin mo ba may mga binribe din? Tingin mo ba binribe yung mga nandun sa infra committee? 'Di ba? Kasi ikaw lang naman sa infra committee pero binribe ka eh. Bakit? Ikaw nag-investigate ka lang on your own. Yung infra committee, supposedly, yung House Resolution, mag-investigate talaga sila, pero sila hindi binribe. Ikaw lang ang binribe. 'Di ba? So that is why talaga hindi ko talaga mabili tong storya na to ng buong buo kasi nga parang ayun. Yung infra committee mag-i-investigate, lahat sila mag-i-investigate sila. Pagkatapos, ikaw na nag-investigate lang on your own, binribe ka na. At paano pa yung merong House Resolution na ang duty talaga ay mag-investigate, 'di ba? And also at the same time, hindi ito yung yung parang, yan, sige, initiative mo to, ganyan, pero hindi ito part ng hindi ito part ng duty mo as a congressman eh. Hindi ito siguro dahil magdedemanda ka, idedemanda mo yung contractor, kaya mo ginagawa yan. You're gathering data, you're gathering information. So let's see kung meron tong result. Let's see kung meron ka talagang mga idedemanda. Ayan. Security threats po kasi. Bukas na natin. Sir, may komento ninyo, preventive suspension po yung engineer na naaresto na nag-bribe umano sa inyo, Engineer Calalo. Ano pong komento niyo rito ayon kay Secretary Bonoan? Talakayin lang natin bukas. Bakit hindi ngayon, sir? Kasi yung Yes, sir, kailangan lang namin makuha yung side. Pero bakit It doesn't want to talk about it. Sa He doesn't want to talk about it, pero pabebe. Bakit siya may dalang 3 million pesos? Oo, he doesn't want to talk about it pero nagpapabebe siya. Pabebe siya. So parang parang tinatakaw-takaw. Parang, basta pag-usap. Pabebe, alam mo, PR na PR to me. PR na PR ang tingin ko, sorry. True. Ayan, ang tagal niya dyan. Ang tagal niya dyan sumagot. Bakit hindi ngayon? Not commenting on that incident because I really think that it's more in the public interest to discuss these projects. We have publicly been questioning these DPWH projects. And in this district alone, there's over 1.5 billion of DPWH projects on the Sumbong sa Pangulo website. And if, let's say, half of that is stick to the script. Missing. Oo. Na stick to the plan. Sabi nga ni Stella Kimbo, stick to the plan. Ayarn. That they didn't deliver what you paid for, then we would propose that DPWH ask the contractors to fix the damaged projects that were never built according to the bid specifications in the first place. Now, you can draw from that inference that there's a big value at stake here, that we want the contractors to shell out the cost for the hundreds of millions of missing materials. And alam mo, napakamalamihan ni Congressman. or someone, malamihan ni Congressman. We would like them to shell out. Ano to, voluntarism? Girl, mali. Kaya alam niyo na ang wisdom ko na dapat dito, girl, civil military junta, dito lang, specific, declare a national emergency only on this specific issue. Kaya mo naman, hawak mo naman ng Congress, hawak mo naman ng Tapos, ano mangyayari? Wala nang trial. Ano lang kayo? What's this? You will be tried by a civilian military junta. At ang punishment diyan, sequestration of assets. Shell out. Sequestration, everything. Gaga ka ba? Full refund. Ano shell out? Full refund. Ikaw ba? Parang, ikaw ba, pag nagpagawa ka ng bahay, tapos not according to the specification, sasabihin mo lang ba na, kailangan ikaw gumastos para pagpapagawa dyan? Girl, kung damage na yan, full refund yan. Walang napakinabangan eh, 'di ba? A good a substandard project is no project at all. 'Di ba? If you're not giving us the project that we wanted, the one that meets the specification, that's no good project at all. Money back. At saka wala rin siyang, kaya ito mahirap, no? Don't let people with have no sufficient background on engineering talk about this. We would like the DPWH to fix. Girl, you can no longer fix that. That is already, the structural integrity of that project is already compromised. You need to rebuild it from scratch. Yep. Hindi ba tama ako mga engineering?
Ayan, Mami Laika engineer yan. Hindi pwedeng pachi-pachi yan. Hindi pwedeng yung pahanbawa, ito palpak to, atong party na to. Hindi pwedeng ganun. Kasi buong ano yan kumbaga buong project yan. It's a system. It's a system. Ikaw ba kung may bahay ka, faulty, sasabihin mo lang, ito fix mo lang to. Bakla hindi, you will fix everything. You will redo it as simple as that. That's why these projects are not are toy. Oh my God, Saka may this is kontrata. an insult. Oo, ano mo usually sa kontrata kapag hindi mo na ibigay, nabilib mo na tapos hindi mo na substandard, bukod sa iriripan mo, meron ka pang penalty. So yes, magbabayad ka. Bukod sa iriripan mo, may penalty ka pa. Hindi mo to ma-fix because this is not simply broken. Hindi you fix what ang fixing ay maintenance. True. Hindi to maintenance, congressman. It's beyond the ambit of repair. Yes, because the structural integrity itself is in question. Nakikita niyo ba yung ibang mga building na bigla na lang at the middle hindi na tinutuloy? Why? Explain, Miss Laika, dahil ikaw ay may engineering background. Why? Palpak yung pundasyon. Usually ganun. Palpak yung pundasyon. Oo. Hindi mo ito. So ano ginagawa? Ginigiba yun. Ginigiba yun. Uhukayin mo uli yun. Kaya nga masyado itong magastos. 1 trillion na yung nilabas niyo dyan. 1 trillion pa uli. So hindi mo pwedeng babayaran ulit ng mga taong bayan. We need blood. We need people to be dragged on the street. We need Pix. Ano to kantang Coldplay? Pix you? Charot. Totoo.